Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ayon sa pinakahuling ulat, handa umano si Kim Jong-un na magpadala pa ng nasa 100,000 mga sundalo sa Russia upang maging katulong ng mga sundalo nito laban sa Ukraine at ipapadala niya umano ang mga ito sa lalong madaling panahon. Marami na sa atin ngayon ang nakakaalam na ang pagpapadala ni Kim Jong-un ng kanyang mga sundalo noong una pa lamang ang siyang naging dahilan ni US President Joe Biden na payagan at hayaan ng Ukraine na gumamit ng US attack missile laban sa Russia. Ito din na naging dahilan kaya mga British at French authorities ay pumayag din gumamit ang Ukraine ng British Storm Shadow missile laban sa mga sundalo ng Russia. Sa totoo lang, hindi naman talaga ang West o ang Amerika ang mas nagpapalala ng kaguluhan sa rehiyon, kundi dapat ay Russia din ang sisisihin para dito. Ito ay dahil na din sa pagkuha niya ng mga sundalo sa isang third country at kinasangkapan niya para makuha ang kanyang hinahangad na tagumpay. Walang kahit kaunting naging pangamba si Vladimir Putin na gumamit ng ibang sundalo para sa kanyang laban sa Ukraine na sa katunayan hindi pa ito nakontento at muli na namang nanghingi ng nasa 100,000 mga sundalo pa mula din sa North Korea. Pero bakit nga ba ito ginagawa ni Vladimir Putin at parang gigil na gigil manalo sa Ukraine? Ito ay dahil nais pala ni Vladimir Putin na muling makuha ang Kursk region sa lalong madaling panahon na sa katunayan nagkaroon na siya ng deadline na sa pagsapit ng 20 ng Enero sa susunod na taon dapat ay nasa kanila ng mga kamay ang Kursk. Ito din ang parehong araw kung saan si Donald Trump ay opisyal ng hahawakan ng opisina bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Kumukuha din ng mas maraming mga sundalo si Putin mula sa North Korea dahil sa hindi siya makapag-recruit ng mga conscript at kung gagawin niya ito ay malaking kahiyan ito para sa kanyang bansa. The North Korean sort of involvement is, I think, hugely significant. Before we look at the Kursk, why is Kim Jong-un giving so much artillery ammunition, so many ballistic missiles, and at least 10,000 soldiers to Putin? We know that his main aim is to become a nuclear-capable nation. We know he has a missile, we know he has a nuclear warhead, and it seems pretty clear that he is probably trading all these people for nuclear know-how. And I think that is a real problem because the possibility to destabilize the Far East is a real concern. And we'll talk about nuclear more, I expect. But nuclear proliferation is a problem that the planet really needs to get a hold of. But when we look at what is happening in Kursk, we know the hugely successful Ukrainian incursion. They took nearly 2,000 square kilometers of land. They're down to about 1,500 square kilometers, but are pretty solid. And Kursk is just so important to the Russian psyche. It's where the Second World War really turned. It's where the Russians defeated the Nazis in 1943 at the Battle of Kursk, the greatest tank battle that's ever been on Earth. But it's hallowed ground for the Russians. So when they lost a chunk of it to Ukraine, that really hurt. And they have been unable to dislodge the Ukrainians. Now, every soldier will tell you the first principle when you lose ground is to counterattack. That's what we learn at West Point, that's what we learn at Sandhurst and every training establishment. And the Russians didn't do that. So that allowed the Ukrainians to consolidate, which is why Russia is trying to get such a large force together. Putin apparently has 50,000 soldiers ready to counterattack into Kursk, including all those North Koreans. But the British military intelligence update 2 days ago said that the Russians are losing 2,000 soldiers a day, and that includes the North Koreans. Now, you don't have to be great at math, as I think you call it in the States, to work out that is about 30-odd days of manpower he's got left, even less, 28 maybe. So if Putin keeps losing at that rate, before Christmas, it's going to be consolidated. And I think Kursk, in military terms, is what we call vital ground. And if you read the manual at West Point or Sandhurst, vital ground
is ground that is critical for your mission. And if you lose that ground, you basically lose the mission, which is why you have to counterattack. Now, that vital ground, whoever holds that at Christmas is going to prevail. And I think, Putin is absolutely aware of it, which is why he's throwing, to use the English parlance, the kitchen sink at it. But actually, he's not doing very well. So I think at the moment, Kursk is a real plus point for Ukraine. And if they can hold on till Christmas, then that will be hugely significant. Russia does not have an unassailable amount of manpower. And that's, that is being proved by the fact that the North Koreans Hindi na lamang din ginagamit ni Vladimir Putin ang mga North Korean soldiers para mapanatili niya ang kanyang posisyon at kapangyarihan, kundi natutulungan din siya ng mga ito sa ekonomiya ng kanyang gobyerno. Kung inyo ding matatandaan, ang gobyerno ng Russia ay gumagastos ng malaki para sa kanilang mga sundalo at gumagastos din sila sa pagre-recruit nila ng mga bago nilang sundalo. Ang mga sundalo kasi ng Russia sumasahod ng nasa $20,000 kada buwan. Hindi pa kasama dito ang mga bonus at insentibo mula sa gobyerno. Kaya naman ang pagkuha ni Putin ng mga sundalo ng North Korea ay napakamura lamang at talaga namang malaking bawas sa kanilang national budget. Lalo na noong nakaraang taon, nasa 6% mula sa kanilang national budget ang napunta sa pagbabayad pa lang ng mga sundalo nila mula sa kanilang bansa. Hamak na mas matipid ito sa mga North Korean soldiers na babayaran lamang ng nasa $20,000 sa loob ng isang taon, at ang mas masaklap pa, nasa 80% ng $20,000 pera sa kada isang North Korean soldier ay mapupunta pa sa kanilang leader na si Kim Jong-un. Gumagastos ng malaki ang Russia para sa kanilang mga tao, at kahit pa malaki-laki na ang bayad sa mga nare-recruit nilang mga Russian soldiers, marami pa rin ang hindi kumakagat sa offer na ito ng Russia dahil syempre, sino ba naman ang nais na malagay sa isang malaking panganib na nasa 10% lamang ang tsansa mo na mabuhay? Kaya naman dahil dito, mas dinadagdagan pa ng Russia ang kanilang offer sa mga nais magsundalo, at ayon pa sa pinakahuling tala, ang bagong miyembro na pumirma sa Russian military para sa tinatawag na Special Military Operation na ito ng Russia ay makakatanggap ng nasa $153,000 o may katumbas na humigit kumulang $8 milyong sa pag-sign up mo pa lamang. Sa kabuuan ay nasa $16 milyong ang makukuha ng isang sundalo sa Russia sa oras na pumasok na siya bilang sundalo. Hindi pa kasama dito ang kanilang buwan ng sahod. Ito din ang ginagawa ngayon ng Russia sa bansang Yemen, kung saan kumukuha din sila ng mga sundalo doon at binabayaran nila sa napakababang halaga lamang upang maging katulong nila laban sa Ukraine. Pero kung matatandaan, iba naman ngayon ang nagiging taktika ng Russia sa mga tao ng Yemen, at yun ay ang lilangin sila at o-offera ng maganda. Ngunit pagdating sa Russia ay iba ang kanilang magiging mga trabaho. Ang nangyaring recruitment ng mga Yemeni soldiers ay nagsimula pa noon pang buwan ng Hulyo nitong taon. Isa sa mga kontratang ipinakita sa Financial Times ay ang makikitang pinirmahan ito ng isang Yemeni noong 3 pa ng Hulyo nitong taon. Ayon sa isang Yemeni na kabilang sa mga pumirma sa kontrata, kasama umano niya ang nasa 200 pang mga Yemenis na pagdating sa Moscow ay isinama sa mga sundalo ng Russia at agad na isinabak sa bakbakan. Marami umano sa mga Yemenis na ipinadala sa Russia ay mga sundalong may karanasan na sa pakikipaglaban sa totoong gera. Subalit kung mayroong mga bihasana sa totoong laban, meron din namang mga hindi man lamang nagkaroon ng formal na pagsasanay sa pagiging isang sundalo. Ayon pa sa isang Yemeni na kasama din sa mga pumirma, pinapirma umano sila ng kontrata nang hindi nila naiintindihan kung ano ang nakasulat dito. Basta na lamang umano sila dinala sa Russia na noong una, akala nila ay bibigyan sila ng magandang trabaho. Ayon din sa kanya, noong una umano silang kinausap, ang sabi sa kanila ay ipapasok sila sa mga trabaho na may kinalaman sa security at engineering. Agad namang naniwala ang iba dito dahil kapalit nito ay malaking sweldo na malaki din syempre ang magiging tulong para sa kanilang pamilyang iiwanan sa Yemen. Subalit ilang linggo lamang ang lumipas mula nang sila ay makarating sa Russia. Dinala umano sila kasama ang 4 pang mga Yemeni sa kagubatan ng Ukraine. Pinagsuot umano sila ng mga uniforme ng sundalo ng Russia. May pangalan na hindi nila maintindihan, tsaka tinakpan ang kanilang mga mukha. Yun na pala ang simula ng kanilang pakikipagbakbakan sa puwersa ng Ukraine. Mula noong mga araw na iyon, wala na silang ibang ginawa kundi ang maghukay ng mga lungga, maghanap ng matataguan habang maya't maya rin ay may sumasabog at hinahabol sila ng bala ng baril. Ayon pa sa kanya,
Sa sobrang takot umano ng isa niyang kasama, nagtangka umano itong magpakamatay pero mabuti na lamang ay agad itong naagapan at dinala sa isang ospital. Ayon sa isang nagngangalang Abdullah na kasama pa din sa mga Yemeni na nasa Ukraine, pinangakuan umano siya ng nasa 10,000 dolyar o may katumbas na humigit kumulang ₱200,000 at bonus na 2,000 dolyar o may katumbas na mahigit kumulang ₱100,000 sweldo kada buwan. Pero ang trabaho ay hindi upang maging frontliners o makasama ng mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine. Hindi din umano siya sinabihan na isasabak siya sa giyera dahil wala itong kaalaman pagdating sa pakikipaglaban. Ang sabi umano sa kanya ay magtatrabaho siya sa isang paggawa ng drone. Subalit 5 oras lamang umano nang makarating na sila sa Moscow, pinilit silang papirmahin ng isang kontratang hindi nila naiintindihan kung ano ang nakasulat. Pagkapirma nila ay sinakay sila sa bus tsaka na idiniretso sa Ukraine upang idestino. Karamihan umano sa mga unang mga Yemeni na dinala sa Ukraine ay mga patay na. Isa na namang problema ang maaaring kaharapin ni Vladimir Putin sa hinaharap dahil sa ang mga lider na diktador ay hindi naman talaga dapat itinuturing na mga kaibigan, hangad lamang na mga ito madalas ay matugunan ng kanilang interes at makinabang ng makinabang. Ang presyo ng mga sundalo ng North Korea ay maaari niyang taasan dahil ngayon alam na ni Kim Jong-un na desperado na si Putin at gagawin ito ang lahat manalo lamang sa laban nila sa Ukraine. Kaya sa mga susunod na araw, tiyak na mas magiging matindi pa ang mga mangyayari na walang nakakasiguro kung ano ang mga ito.